So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, New Year, January 3, 2024. At ayun, sinabi ko na to sa inyo nung mga nakaraan na ang schedule natin is, 'di ba? Naka-plot na yung schedule natin at eto na tayo, dumating na tayo sa unang schedule ng taong 2024 at ito yung FRBL 1 Up 4. Sobrang dami nagre-request ng mga battle ni Kilua. So medyo na-excite na rin ako na ma-review to kasi yun nga, marami nagsasabi na boss pauna naman ng FRBL 4 or boss baka naman pwedeng mauna yung mga battle ni Kilua. So tuloy ako, na-excite ako kung anong klaseng battle MC ba si Kilua, no? So let's see. Tignan natin, ang dami nagre-request nito guys. Pero ayun, naghanap ako ng bracketing ng FRBL, ng 1 Up 4, wala akong makita. So gumawa na lang ako ng sarili kong tawag dito, bracketing, no? So ito yun, based sa mga nakita ko mga battles, ito yung magkakatapat. Kasi yan, basta nasuri ko na yan, sinearch ko na yan, ito yung magkakatapat. So if mali ako sa bracketing, pwede naman natin i-edit yan. Pero yan, ang lumalabas is Luna versus Dodong Saipa sa first round ng tournament. So let's see kung anong klaseng battle. Na-excite ako kasi na-meet ko na si Joss sa Motus Sinag 2 event nung November. So pinakilala ko ni Boss Ryan. So Boss Ryan, maraming salamat, shoutout sa iyo. Pinakilala ko ni Boss Ryan kay Joss, which is siya yung nag-champion sa FRBL 1 Up 4. So sana magka-usap pa kami sa mga susunod na event na pupuntahan or mapupuntahan ko, 'di ba? So 'yun, shoutout. So 'yun, Luna versus Dodong Saipa. Ito yung unang tournament na re-reviewin natin ngayong January, ngayong taon. So fully pack yung battle rap content natin ngayon. Tangina, excited ako kasi medyo mauurong yung mga request videos nyo kasi isisingit ko yung PSP, no? Ang daming, gusto ko na rin talaga mapanood yung PSP ngayon. Yung nakaraan na event, gusto kong isunod-sunod yun. Okay? So kita-kits tayo sa PSP, pero sa ngayon focus muna tayo sa tournament ng FRBL 1 Up 4. Ito na yung updated na tayo guys. Ito na yung latest tournament ng FRBL, no? Nakuha na natin yung latest. Okay? So, yun. Umpisa na natin to. Luna versus Dodong Saipa. Let's go. Lilimaw na ni Dodong Saipa. Unang banat para kay Dodong Saipa. 1 Up tournament. Let's go! Yeah! Let's go. Si Boss Tonsi, no? Kasi legit, kontitin mo to. Kontitin mo, si Payo na. Game. FRBL, game? Yay! Humingi ako ng pasensya sa nakaraang pinirform ko. Di naman kasi set yung kalabang ko doon, kundi yung expectations nyo. At alam ko, nakahanda ka naman, ano man ang kainatnan. Katapos na ng 14, di ba? Basta natakot ka pang malamang hindi ka datnan. FRBL, game? Luna na kalaban ko. Di ba ako argabyado? Magbato lang yan ng tae, matik kinikilig na yung tao. Pero kahit ano pa man dito maging mandato, baka nakakalimot ka, sabi nga nila may pagkamandato. Pero di ako baliw o panggap dito sa Pagkamandato. eksena. Okay? Sino nga ba ang tunay May na pagkamandato. So, mandabaliw yung tinutukoy niya doon. Pero di ako baliw. Baka nakakalimot ka, sabi nga nila may pagkamandato. Pero di ako baliw o panggap dito sa eksena. Sino nga ba ang tunay na baliw? Kulidesma. Mas malaki pa utak ko sa dede niya. Pero masarap yan at malambot gardenia. Grabe namang lineup to. Ayos, Discarteño X. Tinapat mo agad ako sa bata, Ray. Ang tingin mo sa akin, Ray, peace? Di tatayo balahibo ko sa'yo. Pwede ethics. Paano tayo mag-level up kung di ako papatong sa'yo? Tetris. Pero wag ka. Utang inang yan, style ni Dodong Saipa. Okay, natawa ko doon sa mga metapora niya. Iba na yan. Kay JD, di nagpatol. Kakaiba ilalabas itong DJ na kaharap mo. Dodong Jakol. Tingin nyo ba sa akin labok? Kaya tinapat katol. Tapos na Pasko. Kaya pipitasin ko par all.
Ano sabihin mo? Adik ako tulad ni JD. Kung puting ilalabas ko, di usok dulot, kundi baby. Di ako magtitipid ng malapot, parang gravy. Almost 4 years na nung muling nakatikim ng chip and kaya nga nagkikrave eh. Nung nakita ni Mrs. yung lineup, yung loob niya lumayo na. Kasi habang naghahanda ako sa'yo, nakatingin ako sa FB mo, nakita niya ako, naglulo na. Pero sabi sa kanya, Bars, ayoko sabihin pero bars, no? Naintindihan nyo ba yon? Kung hindi nyo naintindihan, pasensya na, hindi ko masyadong i-explain yon. Gago no? lulo na. Ulit. Naghahanda ako sa'yo, nakatingin ako sa FB mo, nakita niya ako, naglulo na. Bars! Pero sabi sa kanya, huwag ka magalit lang. It's a part of a battle rap, darling. Dik-dikan lang. No? Dik-dikan. Okay. Alam mo naman kasi, pukpukan kapag lumaban to. Aubrey. Gago. Tingin yung Ronda kaya feeling Rosie. Tingin yung talagang bara, napaka-dead. Okay. Ang dami niyang mga ano doon, no? Ronda Rousey, yung UFC na yung UFC fighter. Tsaka si ano dito, Pukpukan, tas Audrey. So, kilala nyo ba yon? Kilala nyo yun? Yung ano, si Audrey yung nagto 2 rhymes before sa TikTok, no? Sumikat siya doon na nagto 2 rhymes. Okay? Kaya feeling Rosie. Alam ko naman kasi, pukpukan kapag lumaban to. Aubrey. Aubrey pala. Aubrey pala, not Audrey. So, ayun, mali. Pero yun yung punto nun. Sa gabi nga nag-ronda kaya feeling Rosie. Tingin yung talagang bara, napaka-deadly. Pustahan tayo, siya yung mamamatay. Sure yan o, Ellie. Alam mo ba yung negro? Kaya ako natalo at nagapi niya. Kasi yung judges nun parang si Lexilor, gusto mahaba linya. Judge, negro, Lexilor, mahaba linya, pakantot ka. Alam mo bakit? Gusto mo malaman kung bakit sa akin kanya pinatira? Kasi sa mukhang to sila nagkakapera, kabaliktaran ng schizophrenia. Pinanalangin ko pa na huwag kaming unang magkatapat. Pero siyempre si Ray ang sisihin mo sa lahat. Kasi sa akin kanyang isipan ipakagat, kahit alam niya namang wala akong ngipin sa harap. Gabi to eh. Kasi ang tapatang ito, yung mistulang gangsta ang ganap. Yung hirap nga, kinaya ko eh. Ito pa kayang sarap. Ngayon, sa round 1 ko ba kayo naging masaya? Yeah! Tatanungin kita, kung ikatutuwa mo ba kung sa round 2 di na ako magpapatawa? Pakangkang! Puta, may banta. Okay, so tignan natin. Round 1 ni Saipa. Ang pinaka naging angulo ni Saipa dito is yung pagtira niya sa pagiging femc ni Luna, no? So, ano pa? Ayun, parang binaboy niya yung pagkatao ni Luna, which is part of hindi siya kumbaga dinaan kasi ni Saipa sa sa jokes eh, 'di ba? So kumbaga even may mga pambababoy sa pagiging femc ni Luna, hindi mo pa rin masasabi na seryoso yung atake kasi nga yung ibang punchline is nagfo-fall sa jokes, tapos yung mga metapora rin nakakatawa, no? So maganda yung atake ni Saipa, diretso yun kay Luna para sa akin, hindi walang mga linya na napunta sa ibang MC, sa ibang kalaban, puro kay Luna lang yun. Pero dahil tournament to, medyo nakukulangan pa ako sa DN sa punchline kasi more on pagiging femc yung naging angulo ni Saipa dito kay Luna. No, though yes, litaw na naman yung ganong angulo kapag femc yung kalaban. Pero syempre, yung creativity medyo hahanapin mo rin yan sa isang battle rap, which is tournament to. Yung creativity kung paano mo aatakihin yung isang battle femc, no, sa ibang way, no? So parang ayun yung hinahanap ko. Pero overall maganda naman yung binanat ni Saipa. So pero hindi ko masasabi na unbeatable yung round 1 ni Saipa. Beatable yon, siguro tapatan lang to ni Luna ng mga dalawa or tatlong haymaker na solid, matatapos yung round 1 ni Saipa dito. Let's go. Unang para Luna, let's go! Tournament na pala!
May guide ako, tour na Hoy, guide. Manong Saipa! Mukha kang Manong Gwardya. Yung safe house pala ngayon, sosyal na. Biruin nyo, nakapag-hire sila ng bantay na nagsasalita. Kaso pumangit imahin yung dala. Bukod sa pangit ka na talaga, wala ka pang ginawang maganda. O baka sabihin, grabe ka naman kay Saipa. Oo, talagang grabe ako. Kung tutuusin, kulang pa to sa mga pinaggagawa mo sa pamilya mo. O change topic, bago ka mabad trip. Bigyan nyo ng tubig bago ma-high blood tong si Otits. Sikat ka na daw dito sa FRBL. Nakakaaliw. Kasi kada battle mo, pinagkakamalang kang low budget na Manda Baliw. Di ba pangarap mo makalaban si Manda? Hoy, matandang kwala! Masyado kang kwela! Tingin mo mananalo ka doon sa gorilla? Talagang love trip kung sakaling maglaban kayo. Yung laban nyo, tatawagin labanan ng mga human crossbreed. Nagamot to na saksakan dun sa ice. Kala mo maghahalo-halo. Puta ang anghang, yung tapang panglabuyo. Kilala nyo ba kung sino yung hinamon niya? Di ba anak mo yun, gago? Walang respeto, pinagmumura, pati ba naman biyanan niloko? Kaya di na ako magugulat kung di na sa FRBL kanila mapanood, pati na rin sa tulpo. Ang sarap mong bugbugin, lumpuhin, matanda ka. Torturin, paluhurin, sasi na magtanda ka. Gantong mga itsura yung may hilig manggahasa ng bata. Di lang ako bumasi sa itsura, tanggapin nyo lang talaga minsan may tamang hinala. Hoy ex-convict, simula nung paglaya mo sa kulungan, ay nagkaleche-leche ulit ng buhay ng pamilya mo. Ang sarap mong kutongan, walang cheche bureche. Abangan nyo na lang mga rounds ko, papayakin ko tong tapang-tapangan. Hoy, wala kang respeto makukuha sa akin, tolongges na gurang. Nasarap battle ka eh. Kaya anong respeto naman? Kupal. Bumabattle na din pala si Asian Pacboy. Lately ko lang Gago. nalaman. Sarap buhusan ng hot oil, yung mukha mong maang-maangan, sabay masahihin ng suntok, sa magkaliwat kanan, kay bulok naman ng kaalaman para sa generic niyang linyahan na madalas niyo pang tinatawanan. Kaya bago ako magtapos, round 1 pa lang, kita nyo naman basag na sa akin tong bugok. Kaya maganda kayo kasi mas mangangalingasaw pa yung baho niya dito sa loob. Okay, round 1 ni Luna. Medyo sabihin nating pwedeng yung mga banat ni Luna kay Saipa, para sa akin lang yung mga banat ni Luna kay Saipa is pwede nating masabi na pwede niyang ma-apply sa ibang kalaban. Para sa akin, ayoko gamitin yung word pero ayun, hindi ko masyadong ginagamit yung word kasi ayoko gamitin yung word na to, pero siguro this is the best word to explain the round 1 of Luna. Generic yung mga banat ni Luna kay Saipa. Yun nga, sabi ko nga is pwede niyang i-apply yun sa ibang kalaban, 'di ba? Kung hindi si Saipa yung kalaban, pwedeng ayun din yung naging banat niya. So masyadong malawak, masyadong broad yung writtens ni Luna, pero hindi in terms of pagiging malawak, no? Hindi paano ko ma-explain. Basta masyadong broad na hindi tumatama kay Saipa yung mga writtens niya. 'Yon. Magkaiba yung sinasabi ko na malawak na technical eh. Iba 'yon. Mga makikita natin yun sa iba't ibang mga battle MC sa flip top like Zenlook. Yun yung malawak na technical. Pero yung ibang sinasabi ko naman na malawak is masyadong broad na hindi na, yung ibang mga lines is hindi na tumatama kay Saipa dahil nga sa pagkakaroon ng yung mga napili niya rin na angles is hindi rin ganoon ka-effective against Saipa. So siguro dun lumaylay yung performance ni Luna para sa akin. Nag-focus siya sa pagiging hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Basta iba yung atake ni Luna dito. Napanood ko naman na si Luna bumatel. Alam kong kaya nito dumirekta, pero dito sa battle sa FRBL sa mismong tournament pa, medyo naging malawak siya doon. Kumalat kalat yung naging atake. Masyadong naging broad,
minsan tumatama, minsan hindi. So ayun, yun yung lang napansin ko. So sa punchline, sa metapora, sa style na ginamit, siguro may bibigay ko yun kay Saipa sa dahil mas naging effective yung mga lines na ginamit niya against Luna. Si Luna naman, ang ganda ng performance, malinis. Pero yun nga, sabi ko nga, naging generic si Luna dito. Pwedeng niyang i-apply yun sa iba't ibang battle MC dito sa tawag dito sa FRBL. So I'll give it to Saipa sa score na 8-7. Dikit lang yun. Lumamang lang si Saipa sa effectivity ng returns. Yun lang. Bayan ng Dodong Saipa, let's go! Yung mga ganyan, expected ko na yan eh. Yung mga ganyan, inadama yung nakaraang pamilya ko. Ano bang magagawa ko? Naniniwala kayo doon sa maling kwento. Totoo lang, napakahirap talagang maging better. Lalong-lalo na sa mata ng isang beater. Alam mo yun? Round 2 game? Game! Ulit, game. Round 2 game? Game! Pasensya na kung ako man ay nagtitrip lang. Huwag ka nang magalit, Luns. Di ako si Lip Cram. Kasi itsura ko man, di makabasag pinggan, pero bara kong dala nakakabasag eardrum. Kaya kong mag-adjust kahit kanino, parang garter. Parang araw ko si Amir eh, kasi nabit ko ng baser. Alam ko, mainit ka, beach na rapper. Kaya nga nag-enjoy ako dito sa beach, kahit di pa summer. Okay? Kahit di pa summer. Expected ko na yan eh. Sa mga corning jokes na dinideliver niya, kayo naman tong mga corning fans masyadong nagpapadala. Excited mag-react at magtatawa. Di nyo alam sa pagiging exaggerated nyo, kaya nasabihan audience ng FRBL, mga tatanga-tanga. Real talk! Kung manalo ka man dito, dalawa lang naiisip kong dahilan. It's either babae ka or ayaw nila ako makalaban. Kasi pagiging babae mo, ginagamit mo na pananggalang, tingin mo advantage yun para umangat. Gago, hay ka lang. Kaya tatanungin kita, ikaw, tingin mo malakas to porke naglipobitan? Malakas, no? Tingin mo ba malakas to porke naglipobitan? Gago, libog ka lang. Kasi yung ganito setup, di ko porke yan. Pinakita ko lang na kaya kong gawin inyong kakornihan. Paliwanagin ko inyong paningin, parang si Mr. Beast, para makita nyo kung ano yung tunay na nakakatawa doon sa nakakainis. O i-reaction nyo kahit mahina yung kanyang bitawan. Corny-corny pinapakita, paano tayo makashare nan. Ayoko ng ganito, gusto ko doon sa ng masaya. Litik pasabog ng granada, parang Isabel. But can you suck my dick kahit di ako Israel? Kasi kahit tapos na yung Dick 14, Israel, ako okay? pa rin yung kupidong. Tutuhog sa'yo, sabi nga ni Ray, pokidong. Oh, sabi nga ni Ray, pokidong. Oh, huwag mo ko sisihin kasi si Ama, binigyan ako ng baby. Tong puting ipuputok ko eh. Pupuno ko sa pagkukulang, kaya daig pa birch tree. Pupuno, birch tree. Wala lang. Old school pero upgraded dumarurot, parang L3. Tumatanda lang ako pero di kumukorni, Jim Carrey. Hoy, babaeng lumba, huwag ka piling bulma. Tingin mo malayo na mararating mo, porke balloons ka. Balloons. Pero wag ka, sa motos nakalusot yan ang tindi. Kung nakalusot ka, Porke balloons ka. Okay. Malayo mararating porke balloons ka. So balloons, no? Tapos Luna, sa Looney, Loons, okay. So pinapakinggan ko na lang. I-overall judging na lang natin tong round 2 ni Saipa. balloons ka. Huwag ka piling bulma. Tingin mo malayo na mararating mo, porke balloons ka. Balloons. Pero wag ka, sa motos nakalusot yan ang tindi. Kung nakalusot ka dun sa may tikas, sa may titi, hindi. Time. Paano ang bayat, Luna? Let's go! Okay, iba yung atake. Iba yung naging atake ni Saipa dito. Parang yung kalahating round niya naging technical siya doon. Naging technical siya, binanato niya ng mga seryoso, ng mga real shit, ng mga personals si Luna. And yun, kaya pala ni Saipa gumanito eh. No? Kasi ito yung parang na-review ko na si Saipa, pero yung mga na-review ko kasi na battle ni Saipa is hindi ganun ka seryoso eh. No? So nagulat ako kasi ito yung parang first time ko makita si Saipa na na-review ko na ganito umatake, na seryoso. So na parang napaisip ako na kaya pala ni Saipa na ganito yung atake eh. Na ganito yung atake sa kalaban. So why not
puro ganito na lang yung mga battle, puro ganito na lang yung mga banat niya sa kada battle niya, 'di ba? Mas effective. So yun, nagustuhan ko yung atake ni Saipa dito against Luna sa round 2. Kumbaga, kung nagustuhan ko yung performance ni Saipa dun sa round 1, mas nagustuhan ko to. Para sa akin, mas maraming mga linya na pumasok kay Luna, tumama kay Luna. So mabibigat yon, mga real shit. So effective, para sa akin effective pa rin yun, yung mga word plays niya. Hindi ko na isa-isahin yung mga word plays, pero ayun, ganun pa rin. Andun pa rin yung metafora, yung word plays, pero mas maganda lang yung energy, mas effective lang tong round 2 ni Saipa kumpara dun sa round 1 niya. Maganda yung round 1 niya, pero mas pinakita niya na kaya kong magsulat na katulad ng ginagawa nyo, kaya kong lumebel sa level na binabattle nyo. So ganun yung pinaka nakita ko mensahe sa round 2 ni Saipa. So maganda yung naging performance ni Saipa sa round 2. So yun, Luna. Ikaw laban to! Round 2 game! Game! Ito na ba yung dodong na inaabangan ng lahat? Na wala namang ginawa kundi ang magkalat? Paborito niyang gawin, magmukhang tanga kahit tinahapo na. Pero at least may rayan ka namang tumatapik sa dibdib kahit puro pasana siya. Pero may iba tayo topic, Kuya Dingdong. Bakit kada lineup sa FRBL lagi kang kasali? Para ba mapansin ni Boss Ariel at mabigyan ng clothing kung sakali? Masyado kayo nagpapauto sa loko na to. Mukha nang scammer, naniniwala pa kayo. Di nyo bagets ba't niya tinatanggal yung pustiso? Para kung sakali magkamali, ang tanging dahilan niya walang poly din. Sa pagbabasa niya sa phone, siya ay confident. Ayun daw ang kanyang source of life, parang coconut. Ang kinis din ng ulo mo, parang deodorant. Siya lang daw magaling dito sa FRBL, wala namang improvement. Di ba ganyan ginagaya nyo? Mukha kayong British na half Bisaya. Wag nyo na sana pagpatuloy, magaya yan ni Triple Pride, makakita kayo ng speed trapperist na nag-slant rhyme. Nagtataka ka na ba, ba't puro dinglong? Kasi lamon ka lang sa akin parang chicha. Dinurog yung nagkukunwaring siga. Walang peace na binigay sa'yo, kuya. Minamani ko lang tong matanda. Pero siguro tama na. Masyado na akong corny. Masyado na. Pero tayo'y maiba. Itong dodong na idol nyo, kupal talaga pati sa realidad na buhay, mga men. Si Ate Jen na mismo nagchat sa akin sa mga nais niyang iparating. Nais rin kitang paiyakin. Kaya shoutout sa jowa mo na si Christine ni Sisito Florentino. Di ko siya balak idamay. Pinakilala ko lang yung bago mong binahay. Habang yung anak mo nangungulila sa pamilya, ikaw naman nag-aalaga ka ng anak ng iba. Habang yung anak mo umiiyak at walang pang merienda, ikaw naman nagbabanding kayo ng di mo anak sa MOA. Ano, di ba totoo na mas pinili mong buuin yung ibang tao at hinayaan mong masira yung una mong binuong pamilya para mag-construct ulit ng bago? Ano ka, Pixel? Taga-buo ng nasirang pamilya? Dapat sa'yo mixer kasi isa kang pabayang ama. Kaya di na ako Malakas. magkulat kung sakaling mabalitaang patay ka na. Baka ikatuwa pa yun na sarili mong anak kasi sanay namang iwanan mo sila. Time! Aray ko, sir! Okay, tang inang lakas ng round. Last ng second half ng round 2 ni Shet. Medyo parang nahirapan ako doon kasi pumalo yung mga mabibigat na linya ni Luna dun sa second half. Kay Saipa naman, start pa lang ng round 2 niya, pumapalo na eh, 'di ba? Parang nag-start siya kung ano yung tinapos niya sa round 1, tapos nung pagka-start niya dun sa round 2, paangat pa ng paangat yung naging performance niya. Pero yung round 2 naman ni Luna, yung first half niya is mabagal pa yung approach, hindi pa ganoon kabigat, hindi pa ganoon kasolid. Pero pagdating dun sa second half, ayun, pumalo na yung mga mabibigat, yung real shit, yung real talk. Tumagos yun, tangina, lakas nun. Yung first half, kwento ko na lang din para sa akin. Yung first half ni Luna para sa akin naging naging generic pa rin yun. Kung ano yung naging performance ni Luna doon sa round 1, nadala niya yun hanggang first half ng round 2. Pero pagdating ng round 2, second half, nag-iba na yung story kasi pumalo na yung mga real shit, yung mga real talk ni Luna. So para sa akin ang ganda nun. Effective si Luna sa ganong style, sa pagkakaroon ng real shit, no. So malakas yung round 2 ni Luna, and para sa akin humabol yun sa
naging performance ni Dodong Saipa. So to be honest, ibibigay ko na dapat kay Saipa yon nung narinig ko yung first half ni Luna. So sabi ko malakas na Dodong Saipa yung round 2. So basically ilalakas ko rin, tataas ko rin yung score. So bibigyan ko ng 9 points si Saipa sa round 2, pero yung second half ni Luna para sa akin enough yun para mahabol niya yung performance ni Saipa sa round 2. So yung round 2 ibibigay ko ng tabla yon. Yung mga real talks ni Luna sa second half, ayun talaga yung nagdala, yun yung nag-angat sa round 2. Kaya yun, all 9 sa, hindi ko pwedeng i-disregard yung performance ni Saipa sa round 2 kasi sobrang ganda nun, sobrang lakas nun, yung mga wordplays niya, yung mga metapora niya, yung atake niya, iba. Pero yung second half ni Luna, ibang klase din yun, kaya ibibigay ko yun na tabla. So 9-9, so round 1 8-7, tapos 9-9, pares silang lumakas doon. So 17-16, so 1 point lang yung lamang, So round 3, tignan natin. Dodong Saipa, let's go! Ano ba kasi yung kanyang mga pinagsasabi? Sabi ni Rayan, kaya lagi akong kasali, ako raw papasok sa Pokemon. Pokemon. At saka sabi mo, tingin mo ba kaya mo yung ginagawa namin mga lalaki? Kaya mo yun? Kaya mo bang umihi sa bote nang wala natatapon? Sira ulo. Sample nga. Sample. Sampol gago. Round 3, FRBL game. Yeah. Hindi ako yung tipo ng Adan na magpapatokso dito kay Eva. Ito ay isa sa buhay ko, di lang basta mema. Kapag sinubukan niyang ipakain sa akin, mansanas niya mga repa, isama ko na rin pasukin pati yung kuweba. Abusado ko eh. kasi sa Biblia, masyadong nagpatukso si Adan. Kasi ito'y kabaliktaran. Ako naman yung tipo ng lalaki magbibigay sa iyo ng kapahamakan. Ipapakain ko, saging ko sa iyo. Walang sukuan. Kahit di mo maubos, basta't masubo mo lang. Basta't masubo mo lang. Basta't masubo mo lang. Kaya sabi niya kasi, di ba? Ipagtatanggol niya raw si King Jeff. Ay, sabi ni King Jeff, tong Luna nyo, luluwag. Anong kuya-kuya? Wala, tuwad. Ibabawi mo si King Jeff. Anong tawag sa'yo? Savior doon. Tigapagtanggol ng naaapi, Sailor Moon. Malas mulun sa tapat ka sa maoy. Hindi to kinakalawang parang aloy. Huwag mo kami banatan ng mga banat mong pagbibida. Jijing ka, porky puke mo, nadilana. Pero hindi, sa inaalala ko, si Araw pala sa'yo'y may nararamdaman. Kaso binaling niya init niya sa iba kasi di ka raw tinatablan. Kaya tinapat mo ako dito, Boss Ray. Ano bang tunay na dahilan? Legit na ba tong KD nyo, Kuya Dodong nyo? Papalit na sa Suns? KD San, okay. Papalit na sa Suns. Pero huwag kang magala. At malinis ang aking hangarin. Huwag mo nang ito pagdalaruan, natitigas to. Damdamin. At kung sakali man di ako pala rin, baka pwede pagbigyan kahit daliriin. Pasensya ka na Luna. Kung ako man na inawalan ng modo, yung manalo ka dito ay parang tsansa mo sa loto. Patay sa Joker tong Butler, parang si Goto. Ang pagbaon ko sa iyo ay pagtubo ko, abono. Pero bilbo ko dyan, sa baon niyang dedikasyon. Sa kabila ng pagiging babae niya, ay inalis yung limitasyon upang ipakita na kung ano yung kaya ng mga lalaki, ay kaya nila yun. Kaya tatanungin kita, Luns, proud ka ba sa narating mo ngayon? Yes. Palakpakan na si Luna. Sana mga katulad mong Temsi, dumami. Yung amoy putok tapos yummy. Parang basil. Pero joke lang. Sana naman kayo ay naging happy. Pakipicture mo nga kami. Yan. Tapos paki-edit mga kahampi. Time. Okay, round 3 ni Saipa. Ito yung ito na masasabi ko na worst round ni Saipa. Hindi ko alam kung totoong nag-choke siya, di ba? Wala naman siyang punchline doon na nag-fake choke siya. So, dahil sa tournament, kailangan nating makita, masilip yung ganong klaseng dapa or ganong klaseng slip-ups, no? So, nag-choke si Saipa sa round 3. Then, hindi lang yung choke yung napansin ko, bumaba din yung mga effectivity ng lines. Yung nabawasan din yung mga metapora, yung jokes andun pa rin, pero feeling ko bumaba yun, hindi yun naging kasing level ng rounds 1 and 2 na performance niya. So yun, bumaba sa lahat.
lahat ng angles, lahat ng elemento ng battle rap si Saipa sa round 3, plus nag-choke pa siya. So from round 1 na maganda yung performance, round 2 tumaas, tapos biglang round 3 sobrang bumaba na yon. So yun yung humatak yung hindi lang naman yung choke yung humatak kay Saipa dito, kundi yung buong performance niya, kasi bumaba talaga lahat, no? So ayun, ito yung pinaka madaling round na dapat talunin ni Luna para sa battle na to. Let's see kung anong klaseng Luna yung makikita natin, kasi malakas na yung pinakita niyang Luna sa round 2 So sana ganun din yung madala niya dito sa round 3. Let's go. Banat para kay Luna, let's go! Papakain daw niya yung saging niya. Kadiri yan. Ayoko ng saba, gusto ko lakatan. Tingnan mo. Bago mangagat, ay bago ang lahat, gago mukha kang logo ng Hoyas. Gago mukha kang logo ng Hoyas. Di lang salita, kaya kong baliktarin. Pati tong laban, parang si Thomas. Para ka rin si Thomas, may linya at paandar na nagdadala ng saya sa mga isip bata na gobas. Di lang di kalibre tong kaharap mo, may tira tong babaeng Pocahontas. Anong akala mo? Irarain ko yung sopas, sa posas, oras, sa bukas? Gago, isa lang naman sinisigurado kung tutugma sa laban natin Pagkatapos nito, ikaw yung matutodas. Mas gugustuhin ko pang makalaban ulit si Araw. Kasi mukhang di alam. Ulit si Araw. Kasi mukhang di aliw yun sa bata. Kasi itong si Saipa, kung gugustuhin, handang manggahasa kahit baliw sa kalsada. Kamukha mo yung bata ni Prisa. Nagpapahinto ng oras. Sarap ko sanang i-edit para gawing props, kaso sayang sa oras. Positive mukhang nagsyasyapo si Kuya. Para siyang alien ni Benten, yung kumakain ng basura. Para siyang alien ni Benten, yung kumakain ng basura. Hoy Dong, makinig ka. Alam mo, imbis na ikaw maging mabuting halimbawa sa tribo nyo, halatang ikaw pa nagsisimula ng gulo. Dong, nauubos na lahi nyo dahil sa mga pinaggagawa mo. Kaya huwag mong iyabang sa amin na nakulong ka. Balita nga sa kulungan, pinepetan ka. Pinagyayabang na dumaan sa batas porket naanal na. Bars! Naanal na. Magtigil ka, Dodong. Isa kang hampas lupa nakatulong. Pati iodized salt ng amo mo, ginagawa mo ng shabu, ganun ka nakalulong. At last, di ako papayag na ikaw maging ama ko. Kung anghel man ako noon, bubulungan ko asawa mo, lulukin niya yung tamod mo, kaysa mabuhay at maghirap pa dito sa mundo. Time! Okay, mahirap yung round 3, pucha. Mahirap yung round 3 kasi merong linya si Luna na sabihin nating yun yung pinaka nagdala sa round ni Luna sa round 3, pero may mga slip ups din si Luna, hindi rin naging ganun kalinis yung performance niya. So nahihirapan ako dito. So yun nga, yung kung ano yung comment ko sa round 3 ni Saipa, yun na yun. Bumaba yung level ng performance ni Saipa, bumaba yung mga metapora, yung mga punchline, yung mga jokes, bumaba sa lahat, bumaba. So from 9, bibigyan ko ng 7 points si Saipa doon sa round 3. Yun yung pinakamahina niya. So 8, 9, 7, so 17, 24, tama ba yun? So 24 points para kay Saipa. Then Luna sa round 1, hindi siya naging effective doon, kaya binigyan ko ng 7 yon, lamang si Saipa doon. Round 2, ang lakas ng second half ni Luna. Para sa akin, humabol yun sa naging performance ni Saipa sa round 2. So nagbanggaan yung mga ano nila doon. Nagbanggaan yung mga style nila doon, yung real talk ni Luna, tas yung pagiging technical or pagkakaroon ng mga yun, lumitaw yung metapora doon ni Saipa, yung estilo niya. So para sa akin, tabla yon, naging enough yun para humabol or tumabla si Luna sa performance ni Saipa. So 9-9. So may 7 tas 9, may 16 na. Si Saipa sa round 3, yun nga, bumaba, kaya binigyan ko ng 7 doon. Si Luna, actually, nung hindi pa tumatama yung batas, nagpa-anal na. Akala ko ibibigay kong tabla or ibibigay ko ng
Oh, tama. Akala ko ibibigay ko ng tabla to. Pero yung round 3 ni Luna dahil dun sa linya niya na nagpaanal na batas, ang lakas nun eh. No, ang lakas nun. Kinuha ni Luna sa isang linya na yon yung pag-angat niya sa round 3. So, instead of 7, pagpalagay natin walang stutter, no? Pagpalagay natin walang stutter, walang slip up si Luna sa round 3, I'll give it 9 dahil sa malinis na performance plus yung punchline na yon na malakas. Pero dahil nga nagkaroon ng slip ups, so babawasan ko ng 2 points yon dahil ang dumi talaga, may mga slip ups tas medyo nagwawala pa siya. So sabi ko itatabla ko na lang yung round 3 kasi ito yung pinaka worst na round nila parehas. Pero dumating yung linya na nagpaanal batas nagpaanal na, so ang lakas nun. So double meaning yun, kaya para sa akin yun yung nag-angat sa performance ni Luna. So I'll give it 8 kay Luna. So 7, 9, 16 plus 8, pucha 24 points din yun. Wah, 7, 9, 16 plus 8, 24. So, dikit yung battle. Round 1, Saipa yun. Round 2, tabla. Round 3, ulit. Round 1, Saipa. Round 2, tabla. Round 3, Luna. So, sa rounds, tabla rin. Diba? Sa rounds, tabla rin. Sa scoring, tabla rin. So, di ko alam kung paano ko to i-scorean, paano ko to i-judge, pero siguro di ko pwedeng tignan na angulo yung linis ng performance kasi parehas silang hindi naging malinis performance. May choke si Saipa, may mga stutter naman si Luna. Sa styles naman, technicalities si Saipa, metapora, jokes. So nagpakita ng iba't ibang elemento si Saipa sa pagdating sa battle rap. Si Luna naman, round 1 niya, ano ba yung nangyari? Sabi ko sa inyo, naging generic si Luna sa round 1, yung buong round 1 naging generic siya doon. Pwede niyang i-apply sa ibang kalaban yon. Round 2, yung first half niya, sabi ko nga sa inyo, same kung ano yung naging performance niya sa round 1. Pumalo pa rin yung sa first half ng round 2. Then pagdating sa second half ng round 2 niya, doon pumalo yung real talk, yung mga real shit, kaya para sa akin naging enough yun. Then round 3, isa lang naman yung naging punchline ni Luna doon na malakas, yun nga yung nagpaanal, batas, something ganyan. So, sa style, siguro yun na lang yung pinaka-categories na titignan ko kung sino yung mananalo sa battle na to, kung sino yung mas lamang. So, dahil doon sa categories, dahil doon sa paghimay natin ng mga style na ginawa nila, so I'll give it yung boto ko ibibigay ko kay Saipa sa overall performance kasi though dikit sa pag FRBL alam ko 3 lang yung judges nito so I think 2-1 is enough na score dito. Dikit, tabla to overall sa scoring, tabla sa rounds, tabla para sa akin, pero siguro own preferences na lang sa dami ng pinakitang style sa battle rap, and syempre most especially tournament to, yung mas effective na style talaga yung mas kinakailangan. Kung punches or punchline counts lang, kung yung bibilangin natin, maraming tumatak si Saipa doon, konti lang yung kay Luna doon. So overall performance, I'll give it to Dodong Saipa. So yun, Dodong Saipa. Pero per rounds tsaka score sheet natin, tabla yun sa 24. Pero style, creativity, Saipa. Para sa laban na yun. Yeah! Yo! Flatware Battle League 1-up Tournament 4. Ang laban, Luna versus Dodong Saipa! Magingay para sa laban na yun! Yeah! Maraming salamat palagi sa Safe House. Check nyo sila rito sa may Safe House, Alamo Street Exodus. Hi Madi, kay Mentality, kay yon. Pero Boto ng Orado, 3-0. Ay, 3-0. Kala ko 2-1, so 3-0. Ay Dodong Saipa. yeah! Yan. Binabati ko ulit siya. Okay, let's see. Yo, Lennox Sam. Ako isa yung bumoto ngayon, Dodong Saipa. Round 1, binigay ko talaga kay Dodong Saipa kasi pinakita, alam na nape-predict na namin yung gusto niyang iparating na mas malakas talaga yung lalaki sa babae. Tapos yung yung topic niya tungkol sa Ebatada, napakaganda nun. Napakagandang reference nun para sa babae at lalaki. Tapos
Si Luna naman, maganda naman yung mga banat ni Luna. On point, wala masyadong figure of speech, pero alatang na-intimidate pa rin talaga siya kay Dodong kasi medyo may frighten na parang sa loob niya na hindi niya matodo. Siguro makakabawi si Luna sa susunod kasi marami siya siguro natutunan yun sa laban na yun kay Dodong. All 3 rounds Dodong. Yung araw, binoto ko si Dodong Saipa. Well, hindi ganun yung battle na inaasahan ko. Ang inaasahan ko talaga na magiging rhymes ni Dodong Saipa dito. Mostly, pang-offense sa pagkababae ni Luna. Pero hindi ganun yung nangyari. Lumagpas sa expectation ko yung nangyari. Although si Luna, maganda yung pinakita ni Luna. Consistent, medyo may stutter lang, pero may mga punchline na pumapasok kahit papano. Ang naging lamang ni Dodong Saipa doon is yung presence. Okay, tama. Kung ano ba talaga si Dodong Saipa bumatel, siya talaga yun eh. Kumbaga parang yun yung origin niya eh. At na ipakita niya yon ng maayos sa battle na to. So, ang binoto ko si Dodong Saipa. Okay. Yo, Blizzard. Blizzard. Si Dodong Saipa. Round 1, bigay ko kay Dodong Saipa kasi meron siya mga double meaning na lines na talagang kumagat sa akin. So, sa round 2, binigay ko na yung kay Luna kasi tatapatan niya yung sulat ni Dodong nung round 2. Sa round 3, binigay ko na kay Dodong kasi medyo lumamya na yung line ni Luna. Tsaka mas talagang naiangat ni Dodong yung linya niya. Okay, so that's it. Wala tayong naging kaparehas na boto dito sa battle na to, pero yung mga pinupunto na mga live judges natin dito is yung pagiging battle mode ni Luna, ni Dodong Saipa, yung pagiging pinakita niya iba't ibang angulo or styles, 'di ba? So ayun, kitang-kita 'yon. Para sa akin naman, dikit man yung battle, round 1 Saipa, yung round 2 tabla, round 3 Luna. Para sa akin, ganun man yung naging hatol ko sa rounds, pero sa overall performance, I'll give it to Saipa pa rin kasi dahil nga sa mga pinakita niyang mga references tsaka metapora sa battle. So ayun, unang battle na na-review natin sa 1 of 4. So kita-kits tayo sa Blizzard versus Jans. Nakita niyo naman sa background natin. Yan yung pangalawang battle na re-reviewin natin. So let's do it. Let's go. Kita-kits tayo doon mga kumag. FRBL 1 of 4. So peace out.